The Boss Husband. Credit to the author. 121 hanggang 25. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ano ba naman? Bakit hindi nagbihis ng ibang bagay ang lalaking ito? Bakit magdamit bilang isang babae? Nagmukha pa siyang prinsesa mula sa isang western fairy tale. Siya ay hindi kapani-pani, walang magandang hitsura bilang isang lalaki, ngunit nagagawa niya ang pagiging isang magandang babae. Matapos magpumigla sa loob ng mahabang panahon, bumantong hininga si Justin, pagkatapos ay pinilit na ngumiti at sinabing, "Maganda, napakaganda Morris." Matamis na ngumiti si Deacon, pagkatapos ay pumalakpak na parang dalaga, "Natutuwa ako, ang aking mga pagsisikap ay nakatanggap ng papuri sa iyo." Sa oras na ito, si Galton na galit hanggang sa nanginginig sa wakas ay hindi na nakayanan, sumigaw siya, "Bastard! Anong ginagawa mo? Dal-iyan mong habarin itong mga kasuklam-suklam na damit." Si Martin na tumabi sa kanya ay may kakaibang ekspresyon din, ang paraan ng pag-unlad ng sitwasyong ito ay lampas sa kanyang inaasahan. "Mahal na ama." Agad na naging malamig ang boses ni Deacon, ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay sumulyap kay Galton, "Matanda ka na, at hindi mo na kayang suriin ang kagandahan, hindi mo ba nakita na ang iyong anak na babae, napakaganda ko? Kahit si Justin ay pinuri ako. Anak." Ang mga taong naruroon sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan, ilan sa kanila ay dati nang nakarinig na ang anak ni Galton, si Deacon ay may mga problema sa kanyang sexual na oryentasyon, ngunit hindi nila naisip na magiging ganito kalubha ang problema. Para siya ay magpakita sa publiko na nakadamit bilang isang babae, at kahit natawagin ang kanyang sarili bilang anak na babae ni Galton, ang kanilang mga titig ay napuno ng iba't ibang mga emosyon, mayroong mga humahanga sa kanya, mga taong nasasabik na panoorin ang mga susunod na nangyari, at mga taong tumingin sa kanya ng masama. Nagalit si Galton hanggang sa namula ang buong mukha niya, at kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, ngunit nanatili siyang tulala. Tila walang pakialam si Deacon, masaya siyang lumingon kay Justin, "Justin, sasabihin mo bang mas maganda ako, o sasabihin mo bang mas maganda si Miss Roslyn na kayakap mo?" Si Justin ay nabigla na hanggang sa puntong nakaramdam siya ng manhid, ngunit ito ay magiging maayos kapag siya ay gumaling at nagkaroon ng kaligtasan sa sakit. Matapos maingat na pag-isipan ito saglit, nakangiti niyang sinabi, "To be honest, kumpara lang sa hitsura, parang mas maganda ka." Tulad ng sinabi niya, naramdaman ni Justin ang laman sa kanyang baywang na galit na kinurot ni Roslyn, halatang hindi siya masaya sa sinabi nito. Walang pagpipilian si Justin, nang ang Deacon na ito ay nagbihis bilang isang babae, maliban sa kanyang puwetan na tila hindi gaanong kat-Anjay tangi gaya ng kay Roslyn, ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay umabot na sa antas kung saan pinapangarap lang ng mga ordinaryong dilag, isa lang siyang buhay na demonyo. "Ang pinili ko para sa aking sarili ay Chanel, sana ay tawagin mo ako bilang Miss Chanel sa hinaharap." Si Deacon ay kaakit-akit na kumurap kay Justin. "Chanel." Hindi napigilan ni Justin ang mapangiti, hindi ba ito ang pangalan ng high-end na fashion brand na iyon? Pero isa rin siyang magandang babae na nagpupursige sa fashion. "Idol ko siya, kaya gusto ko rin tawaging Chanel." Umaasang sinabi ni Deacon. Malungkot ang mukha ni Martin, nag-aatubili siyang ngumiti at sinabing, "Young Sir Watkins, please stop joking, the main point of this gathering is for you and my daughter to talk marriage." Napakunot si Deacon ng kanyang maisla na mga kilay, buong pagmamalaki na nagpout, pagkatapos ay nagsalita na parang isang hindi makatwirang binibini, "Tito, nasabi ko na ang pangalan ko ay Chanel, hamina ba ang iyong pandinig kaya bingi ka na ngayon? At saka, hindi mo ba alam na ang Zenica ay may mga batas na nagbabawal sa isang babae na magpakasal sa ibang babae?" Naging berde ang mukha ni na Martin at Galton habang tumatawa sina Justin at Roslyn. "Deacon. Hindi. Ang napakagandang hitsura ni Miss Chanel at ang perpektong pagganap ay nagmistulang mga lobo na napipimpos ang dalawang mapagmataas na ninong. Bastard, sinusubukan mo bang patayin ako sa galit?
Itinuro ni Galton ang kanyang daliri kay Chanel, umalis ka na. Umalis ka agad sa paningin ko. Huwag mo na akong ipahiya pa. Bakit ka ba nagagalit, ama? Napakagandang gabi, gusto ko pang makipagsayaw kay Mr. Gibson. Masungit na sagot ni Chanel na parang may ginayunali. Ang mga bisitang naruroon ay hindi napigil ang mapangiti, ngunit hindi sila nang ahas na gawin ito ng walang kabuluhan. Tutal nandito si Galton. Ang eksenang ito, gayunpaman, ay masyadong madrama. Sinong mag-aakala na ang prinsipe ng isang kriminal na gang ay lilito bilang isang makapigil hiningang crossdresser, isang kaaya-aya at kaibig-ibig sa gayon? Tinitigan ni Roslyn si Justin ng kakaiba at mahinang nagtanong, Hobby, ikaw at si Deacon ay hindi maaaring magkaroon ng... Anong iniisip mo? Nagbago ang mukha ni Justin nang agad niyang Ivito ang naisip. Paano ko malalaman na magiging ganito siya? Isang beses ko lang siya nakilala ng nagkataon. Tinapik-tapik ni Roslyn ang kanyang dibdib dahil sa narinig, kung talagang maglalakas loob kang magkagusto rin sa mga lalaki, iiwan na kita. Malamang, kaya niyang tanggapin kung ang lalaking mahal niya ang gumawa nito sa ibang babae, ngunit kung gagawin niya ito sa mga lalaki, ito ay magpapabaliw sa kanya bilang isang babae. Mahabang hakbang ang ginawa ni Galton upang makarating sa harapan ni Chanel, na may maitim at mahigpit na mukha, ibinukas niya ang kanyang mga ngipin habang sinabing, pumunta ka ba dito ngayon upang labanan ako, ang iyong ama? Bakit mo nasabi ang ganyan, mahal na ama? Hindi ka ba umaasa na maging maganda ang anak mo? Lalaki ka. Isang prutas mula sa aking balakang. Biglang sumigaw si Galton. Dahil dito, ang mga nakapaligid na bisita ay hindi namamalayan na napaatras ng ilang hakbang. Pinaikot-ikot ni Chanel ang kanyang gintong mga kandado, sino ang mas nakakaalam kung ako ay isang lalaki o isang babae kaysa sa aking sarili? Kung gusto ni Lord Father na igiit na hindi ako babae, parang ang tanging magagawa ko lang ay tanggalin ang underwear ko sa harap ng lahat. Pagkasabi noon, nagbigay siya ng mga makahulugang tingin sa mga lalaki at babae sa paligid niya. At sa kanilang gulat na mga titig, itinaas niya ang kanyang malambot na palda kung saan ipinakita ang kanyang makinis, ahit na mga binti at ang kanyang katanji tanging mga binti. Maghuhubad talaga siya ng underwear. Ngunit walang nag-iwas ng tingin, dahil ang magagandang binti ni Chanel ay parang isang perpektong modelo ng catwalk, nakakasilaw na mahaba at parang jade, na naging dahilan upang ang iba ay natulala. Hindi mahalaga kung ang mga bisitang lalaki o babae, lahat sila ay nahihiya sa loob dahil nakatitig sila sa mga binti ng isang lalaki na nag-crossdressing. At inaabangan nilang makita siyang maghubad ng kanyang underwear. Kalokohan! Hindi na nakatiis si Galton at sinampal niya ang kaliwang pisngi ni Chanel. Smack! Agad na lumitaw ang pulang handprint sa pisngi ni Chanel na nasampal. Saka lang niya dahan-daang binitawan ang palda niya na hinaila pataas hanggang hita. Itinuwid ang kanyang katawan, hinawakan niya ang kanyang pisngi at tumingin kay Galton na may mapait na ekspresyon. Katulad ng isang profesional na artista, namumugto ang kanyang mga mata at tumulo ang luha. Pare, sinaktan mo talaga ako, wala na akong pakialam sa iyo. Sabi niya habang humihikbi. Nang matapos siyang magsalita, tumakbo si Chanel, na tila isang pink na ulap, patungo sa main exit ng banquet hall habang hawak ang ilalim ng kanyang palda at pinunasan ang kanyang mga luha. Bagamat ang mga pangyayaring naganap ay nagulat sa lahat, ang biglaang pag-alis ni Chanel ay naging dahilan ng pagka-awkward ng marami. Ano ba naman? Kada dating lang niya, aalis na. Naging berde ang mukha ni Galton dahil sa galit matapos makita ang sariling anak na humihikbi na parang batang babae habang tumatakbo palabas ng banquet hall. Hindi na niya mapanatili ang banayad na ekspresyon niya kanina. Binigyan ni Galton ng matalim na tingin si Martin na may suot na malungkot na ekspresyon, at malakas na sinabi, ang Watkins na ito ay masama ang pakiramdam ngayon. Aalis muna ako para disiplinahin ang aking anak na walang kasiguraduhan, ipagpatuloy ang lahat. Mahigit 10 sa mga elite na bodyguard ng Darkwater ang agad na pinalibutan si Galton at umalis sila sa banquet hall sa maringal na paraan. Sa ilang sandali lang, umalis na ang ama at anak ng pamilya Watkins.
Bagamat marami sa mga bisitang naruroon ang nakaramdam ng kalungkutan, pakiramdam nila ay ngayon lang sila nakasaksi ng isang mahusay na dula. Hindi alam ni Justin kung sinasadyang gumawa ng kaguluhan si Deacon sa perpektong sandali, ngunit ginawa nitong hindi gaanong tensyonado ang sitwasyon. Sa Martin na lang ang natitira, hindi na kailangan pang mag-alala sa mga puwersa ni Darkwater. Malinaw na alam din ito ni Martin, ngunit ang kanyang mga dekada ng paghihirap ay nagawa na nitong matandang iskema na may kakayahang mapanatili ang kalmadong ekspresyon sa anumang sitwasyon. Sa isang pares ng malungkot na mga mata ay pinandilatan niya sina Roslyn at Justin at sinabing, Mr. Maaaring umalis na si Watkins, ngunit nananatili ang ating paksa. Naniniwala ako na lahat ng naririto ay magiging masaya na makita ang pamilya Sito at ang pamilya Watkins na pinagsama sa pamamagitan ng kasal, tama ba? Ang tanong na ito ay tila nakadirekta sa mga panauhin, ngunit ang lahat ng mga panauhin ay nagkakaisa na piniling iuko ang kanilang mga ulo sa katahimikan. Tila hindi naging awkward si Martin sa tugon na ito, at nagpatuloy sa pagsasabing, Anak, ayaw mo bang magkaroon tayo ng maayos na tahanan na magkasama? Nilinaw ko na ang aking sarili President Sito, dapat mong ipaubaya sa iyong sarili ang iyong mabuting hangarin dahil si Miss Chanel ay isang magandang babae. Matamlay na ngumiti si Roslyn. Labis din akong nagulat sa mga bagay ni Young Master Watkins. Hindi naman nagalit si Martin sa sagot ni Roslyn. Bumantong hininga siya at sinabing, naniniwala ako na si Young Master Watkins ay masyadong mapaglaro. Madalas nagkakamali ang mga kabataang tulad mo. Kapag nagkakamali, kailangan lang na itama ng isa ang kanyang sarili, ngunit kung ang isa ay patuloy na magkakamali pagkatapos ng pagkakamali, iyon ay kakilakilabot. Paano kung gusto ko lang na magpatuloy sa mga maling gawain nang hindi nakakaramdam ng anumang pagsisisi? Matingkad na ngumiti si Roslyn. Kung gayon tutulungan kitang magsisi. Nagdilim ang mukha ni Martin habang nagsenyas ng kamay sa isang matipunong lalaki na tahimik na sumusunod sa kanya. Ang lalaking ito ay ang bagong na-promote na West Union Society Elder, si Hudson. Tumango si Hudson at sumigaw sa lahat ng mga bisita, Mr. Maagang umalis si Watkins, kaya dito magtatapos ang piging ngayon. Siyempre, kung gusto mong manatili para manood ng susunod na palabas, matutuwa din kami. Gumapang ang mga labi ni Hudson sa isang malisyosong ngiti habang sinasabi niya ito. Agad namang nataranta ang mga bisita at lahat sila ay sumugod sa main door. Paanong hindi nila alam ang ibig sabihin ng palabas na ito? Sila ay orihinal na dumating dahil sila ay pinilit na lumahok. Sino ang maglalakas loob na magtagal sa paligid para sa isa pang sandali? Sa isang kisap mata, umalis na ang lahat ng bisita. Ang naiwan na lang sa loob ng malaki at maliwanag na bulwagan ay ang grupo ng mga miyembro ng West Union Society at ang grupo ni Roslyn na 4. Ang maliit na Sullivan, na nakasuot ng uniforme ng waiter, ay umatras sa tabi ni Roslyn. Siya ay may galit na ekspresyon na walang takot sa kamatayan. Malinaw sa binata kung gaano kadilim ang sitwasyong ito. Para naman kay Rowena, siya ay naipit sa pagkabigla mula sa ilang mga eksena ang nakalipas. Ang dalisay na babae ay hindi kailanman iisipin na mayroong isang grupo ng mga tao na nabubuhay ng ganito sa kanilang mga lupon. Hindi niya alam kung ano ang susunod, ngunit kinakabahan pa rin niyang hinawakan ang kanyang palda gamit ang dalawang kamay. Ang ilan sa mga underbosses ng West Union Society ay nagdala ng kanilang mga subordinate mula sa labas habang buong pagmamalaki nilang pinalibutan ang grupo ni Roslyn. Ang labanang ito ay matagal nang tumagal at sa wakas ay magtatapos na ngayong gabi. Hindi ito maaaring bigyang kahulugan bilang anumang bagay maliban sa magandang balita para sa mga matatanda. Nagkatitigan sina Martin at Roslyn, mag-ama. Ang mga tinging ipinagpalit nila ay puno ng napakaraming kahulugan. Gaano mo nakatagal pinaplano ang paglipat na ito? Tanong ni Roslyn. Nakatanggap si Martin ng sinindihang tabako na naputol na. Huminga ng usok, pinakalma niya ang kanyang nerbiyos at sinabing, sa totoo lang, sa simula pa lang, nakipag-ugnayan na ako kay Mr. Watkins, at pareho kaming may tacit na pagkakaintindihan sa isa't isa. Ang ibig mong sabihin ay kayo ay mga ibon ng parehong balahibo.
Ngumisi si Roslyn at sinabing, si Galton sa una ay nag-trade ng droga at human trafficking para palawakin ang kanyang pananalapi. Ang mga bagay na nagawa mo nitong mga nakaraang taon ay kahit papaano ay kapantay niya. Paano mo nasasabi yan? Umiling si Martin at sinabing, anak, nasasabi ko lang ang mga bagay na iyon dahil nag-iisa kang anak na babae. Sa anumang propesyon, dapat gumawa ng mga bagay na akma sa propesyon na iyon. Para sa isang tao sa underworld, kung ang isa ay hindi nagbebenta ng mga droga at armas, iyon ay maituturing na walang kakayahan. Tungkol naman sa human trafficking na binanggit mo, nangangailangan ito ng willingness ng magkabilang panig, ginagawa ko lang ang pabor sa iba, at hindi masisisi. Gusto mo bang malaman kung ano ang dahilan ng pagkawala mo? Hinawakan ni Martin ang tabako sa kanyang bibig habang nagtatanong na may tonong panalo. Nang hindi hinintay na sumagot si Roslyn, si Martin ay nagsalita ng nanlaki ang mga mata, natalo ka sa pagiging masyadong makatao. Mahalagang magkaroon ng kaunting habag ng tao, ngunit ang labis ay hindi mabuti. Iniisip mo na ang pagbebenta ng droga at human trafficking ay hindi makatao at nakakapinsala sa mundo. Ngunit kung walang gustong bumili, bakit ko ito ibebenta? Kung walang nagbebenta, ano ang gagawin ng mga perspective na mamimili? Tumingin sa mga bagay mula sa ibang pananaw, at hindi mo nakakailang ganing hatiin ang mga buhok. Naglakad-lakad si Marty na parang isang propesor na nag-lecture sa isang mahalagang paksa, noong nagtaksil ka sa akin, tinawag mo akong halimaw, gusto mong maglagay ng linya sa pagitan natin, pinabulaanan ko ba ito? Hindi. Hindi ko ito pinabulaanan. Nagtaka ka ba kung bakit? Hayop kasi ako eh. Wala akong pakialam sa pagiging makatao. Inihagis ni Martin ang Cuban cigar sa kanyang mga kamay sa lupa at marahas na dinurog ito sa isang paste gamit ang kanyang paa. Itinaas niya ang kanyang ulo na may kakaibang ngiti na nagsasabing, tingnan mo, ito ay kung gaano kawalang silbi ang pagiging makatao, ito ay nawala sa pamamagitan lamang ng pagtapak dito. Ang piging ngayong gabi ay isang bagay na tinalakay ko kay Brother Watkins, kung hindi ka dumating, iyon ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa atin. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang sumama. Maya-maya ay kailangan na nating lumaban, ngunit para lamang sa iyong mga nasasakupan, tiyak na magdadala sa panganib at pumunta dito. At saka, hindi mo dadalhin ang mga tauhan mo dito, at bakit ganito? Ito ay dahil natatakot kang isakripisyo ang lahat ng ito. Tingnan kung gaano ka makatao. Ngunit ano ang silbi ng pagiging makatao? Hindi mo ba niregalo ang iyong sarili sa aking pintuan? Pili ko yan, hindi ko kailangan ng leksyon mo. Walang pakialam na sabi ni Roslyn. Ngumuso si Martin, alam ko, siguradong hulaan mo na ito ay malinaw na isang piging para sa pagpatay sa isang bisita. Kung gagawin ko kung ano ang iniisip ng lahat na gagawin ko na kunin ang pagkakataong ito na patayin ang sarili kong anak, iyon ay magiging napakawalang lasa, kulang sa moralidad. Ako, si Martin, ay nasa eksena sa loob na napakaraming taon na ako ay itinuturing na isang kilala at iginagalang na figure sa Stonegate na tiyak na hindi gagawa ng isang bagay na tulad nito. Ngunit, gagawin ko ito. Sasalungat ako sa lahat ng inaasahan at gagawin ko. Ang mga hayop ay hindi sumusunod sa mga patakaran, hindi ako natatakot na mawala ng mukha o respeto. Wala akong pakialam sa pagiging makatao, ano bang pipigil sa akin? Tiningnan siya ni Roslyn na may halong simpatiya, nakakalungkot, hindi ko inaasahan na ang aking kalaban ay hindi isang tao sa lahat ng oras na ito. Ang dapat mong makitang kapos palad ay ang kalahati ng dugo sa iyong katawan ay nagmula sa halimaw na ito. Ang boses ni Martin ay unti-unting lumakas, ang kanyang mga tingin ay parang dalawang matalim na kutsilyo na tumutusok kay Roslyn. Ngayon, maaari mong piliin na makinig sa akin ng masunurin, o personal kong ipapadala ang aking anak na babae sa Netherworld. Sa sinabi nito, dahan-daang nakatanggap si Martin ng isang Glock pistol na iniabot sa kanya mula sa likuran at itinutok ang itim ng nguso sa mismong mapagmataas na ulo ni Roslyn. 122. Sa isang iglap, naging malamig ang eksena. Ang sinumang nabitay ang kanilang buhay sa pamamagitan ng isang thread ay makakaramdam ng kaba.
Parang hindi nakikita ni Roslyn ang nguso na maaaring kumikislap anumang oras. Kalmado siyang nagsalita, paano kung tumanggi akong makinig sa iyong mga salita, at ayaw mo rin akong ipadala sa kabilang panig? Imposible iyon, hindi ako nagplano ng pangatlong opsyon. Misi si Martin. Ang kanyang tingin ay katulad ng isang agila na nanlilisik sa isang kuneho. Tutulungan kitang magplano. Matamis na ngumiti si Roslyn. Para siyang prinsesa na mapanghusga, ngunit para rin siyang dalaga na gumawa ng kalokohan. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, ang kalbong si Hudson na same time na nakatayo sa likod ni Martin ay agad na naglabas ng isang Browning pistol mula sa kanyang suit. Ganun din, ang nguso ay nakatutok mismo sa Martin. Naramdaman ni Martin ang malamig na dampi ng metal sa likod ng kanyang ulo, alam na alam niya kung ano ang nakatutok sa kanya. Hudson. Tiger, Lau, nililigawan mo si kamatayan. Basta. Anong ginagawa mo? Ang mga miyembro ng West Union Society na naroroon ay pinanood ang eksenang ito nang hindi makapaniwala dahil ang biglaang pagtataksil ni Hudson ay nahuli sila ng bantay. Hindi ito ang unang beses na gumawa ng ganito si Hudson. Ang unang pagkakataon ay nakatutok ang kanyang baril sa kanyang yumaong amo na si Dante. Higit pa rito, ito ay isang sugal na pinagpustahan niya ang kanyang buhay. Sa huli, siya ang naging bagong boss ng teritoryo ni Dante. Ito ang pangalawang beses na ginawa niya ito. Nag-level up na siya sa pagtutok ng kanyang baril sa pinuno ng West Union Society, kailangang sabihin na nakagawa siya ng hindi kapani-paniwalang pag-unlad. Sinasabi na ang pagsasanay ay nagiging perpekto dahil si Hudson ay tila mas matatag na inilabas ang kanyang baril sa pagkakataong ito. Habang nilalabas ang kaligtasan, napangiti siya at natatawa sa paligid, bunch of idiots. Ako ay palaging sumusunod sa utos ni Miss Roslyn, ano sa tingin ninyo ang ginagawa ko? Ang mga miyembro ng West Union Society sa paligid ay natigilan, hindi nila maintindihan kung bakit ito nangyayari. Tiger, Lau, si Dante ay talagang pinatay noong tumalikod ka, tama ba? Si Martin na may baril na nakatutok sa kanyang ulo ay hindi nataranta, ang kanyang mukha ay kalmado na parang tubig at tila napakatahimik ng magtanong. Tama iyan. Sinabi ni Hudson na nanlaki ang kanyang mga mata, matagal na akong may kasamang masasamang ama-anak na iyon, walang masama kung alisin sila at tumalikod sa tabi ni Miss Roslyn. Alam ko na. Mahinang tumawa si Martin, paano kaya nagkaroon ng taong makakapagtatak sa pugad ng matandang Zorro na si Dante ng mag-isa? Makatuwiran lang kung may traidor. Lumalabas na sa lahat ng oras na ito, hindi naniniwala si Martin sa chismis na ang nag-iisang misteryosong lalaki ang nagtanggal sa pugad ni Dante. Si Justin na nanunood ng mga pangyayaring ito ay hinimas ang kanyang ilong, natatawa. Ang underboss na may smoke pipe, si Little Smoke Bro ay parehong nabigla at galit na galit. Noon pa man ay ayaw niya kay Hudson, kaya galit siyang nagmura, "You King moron. Hudson, hindi ka lalaki. Para kahit na gawin mo ang mga bagay tulad ng pagpatay sa iyong amo. Isang bagay para sa iyo na patayin ang matandang fox na si Dante, ngunit nangangahas na ay patong ang iyong mga kamay sa amo. Ay, lousy, gagawin kitang giniling na karne at aipakin sa mga aso." Ako, si Hudson ay hindi gumugol ng maraming taon sa pag-aaral, ako ay walang kultura, at hindi ko naiintindihan ang iyong mga dakilang prinsipyo. Gayunpaman, nakita ko man lang ang tatlong kaharian kung saan may mga taong nagpapabagsak sa kanilang Panginoon upang maging Panginoon. Hindi ako nag-abala na intindihin ang mga mapagkunwari na master dahil ang totoo ay tumatakbo ang mundong ito batay sa batas ng gubat. Alam ko ang ginagawa ko at hindi ko kailangan ng mga turo mo. Ang matabang underboss ay nagmura sa galit, "Tiger, Lau, buksan mo ang iyong mga mata. Sa loob at labas ng lugar na ito ay puno ng ating mga kapatid. Kahit na pabagsakin mo ang amo, makakalimutan mong umalis sa lugar na ito kasama ang putang Roslyn na iyon." Agad namang sinundan ng iba pang mga underbosses ang walang humpay na bulgar na sumpa. Kasabay nito, ang iba pang miyembro ng West Union Society ay bumunot ng kanilang mga pistola at itinutok sila kina Hudson, Justin, Roslyn, at Rowena.
Dose-dosenang mga pistola ang nagpuntirya, na naging dahilan upang maging mabigat ang kapaligiran sa bulwagan, na may mahusay ngunit hindi nakikitang presyon. Halos lahat ng tao ay tumaas ng walang katapusan, ang kanilang paghinga ay napigilan din. Mayroong hindi bababa sa 8 pistola na nakatutok sa ulo ni Hudson, ngunit ang kalbo ay hindi natakot. Ngumiti siya at sinabing, sa tingin mo maraming tao sa tabi mo. Bakit hindi mo pag-isipan sandali kung sino talaga ang nagtalaga sa 20 higit na magkakapatid na katayo sa labas ng gusaling ito sa Elk Garden? Nataranta ang mga underbosses, dahil sa oras na ito, napagtanto nila na ang namamahala sa seguridad ngayon ay si Hudson. Ito ay mas kabalintunaan na ang nagtalaga kay Hudson ng gawain ng pagpaplano ng seguridad ay si Martin mismo. Nakatutok na ngayon sa kanyang ulo ang baril ni Hudson. Ito ay sinadya upang maging isang pagpapakita ng tiwala kay Hudson na may mahusay na pagganap. Ngunit ngayon. Oo nga, pagkatapos sumipol si Hudson, pumasok ang mahigit 20 armadong lalaki na nakasuot ng itim na suit at itim na salaming pang-araw. Agad silang kumalat at itinutok ang kanilang mga baril sa iba pang underboss na naruroon. Kasabay nito, ang sitwasyon ay naging sanhi ng pagbigat ng kapaligiran. Nakatutok ang baril ni Martin kay Roslyn, ang pakay ni Hudson ay sa Martin habang ang iba pang underbosses ng West Union Society at kanilang mga subordinate ay nakatutok sa grupo ni Hudson at Roslyn. Higit pa rito, mayroon pa ring mahigit 20 sanay na bodyguard na nakatutok ang kanilang mga baril sa mga tao ng West Union Society. Ang busog ay iginuhit. Mahusay na nilalaro, parang ang chess piece na Hudson ay hindi mo lang nakuha sa isang araw o dalawa. Kung iisipin, ang mga teritoryong nakuha kamakailan ni Hudson ay sadyang ibinigay mo, tama ba? Tanong ni Martin na may sardonic na ngiti. Kalmadong tumango si Roslyn, tama, doble ang unti-unting pagliit ng teritoryo mo. Pagkatapos ng gabing ito, maaaring wala ka ng natitirang teritoryo. Hindi naman siguro totoo iyon. Sa mga sitwasyong ito, kapag hinaila ko ang gatilyo, pareho tayong mamamatay. Kung gayon ang piraso ng cake na tinatawag na West Union Society ay hindi sa iyo. Kung gayon, ayon sa iyo, dapat ba nating ibaba ang ating mga baril, mapayapang umalis sa lugar na ito, at ipagpatuloy ang talakayang ito sa ibang pagkakataon? Tumawa si Roslyn. Ang pinakalayunin ng plano ng gabing ito ay, sa katunayan, para madamay si Martin na walang magawa laban sa kanya. Ang paglalantad kay Hudson ay sandali lamang habang ang mga bagay na kailangan niyang gawin ay tapos na rin. Sa hinaharap, kahit na sila ay bumagsak sa West Union Society, hindi na kailangang matakot kung isasaalang-alang ang lakas ng Red Thorn Society. Tungkol naman sa alyansa ni Martin at Darkwater, pagkatapos ng gabing ito ay hindi na kailangang katakutin ito ni Roslyn. Nang hindi binanggit ang katotohanan na ang ama at anak ng pamilya Watkins ay hindi hahayaan ang kanilang mga sarili na gamitin bilang mga piraso ng chess, sa hitsura ng isang malaking taksil tulad ni Hudson, lahat ng iba sa West Union Society ay makakaramdam ng napipintong panganib. Magkakaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawa, at mas lalong mag-iingat si Darkwater sa Martin. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ng mas kaunting takot mula sa West Union Society. Ang mukha ni Martin na kanina pa malungkot ay biglang nagpakita ng isang nakaka-relax na ngiti. Hudson, Roslyn, sa tingin niyo ba ako ay napakatanga? Ang biglaang pagbabago ng mood ay bumulaga kina Hudson at Roslyn. Nagpatuloy sa pagsasalita si Martin, naisip mo ba na napakabagal kung hayaan kayong paglaruan ako, at pilitin akong palayain kayo? Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ni Hudson ang provocation sa mga salita ni Martin, medyo nanginginig ang pistol na hawak niya. Siya ay may kakilakilabot na premonition at nakaramdam ng hindi mapakali. Nagpakita ng masamang ngiti ang mga labi ni Martin at mahinang bumantong hininga, sinabi niya, Hudson, tingnan mo ang mga kapatid na dinala mo, at kung kanino nila itinuturo ang kanilang mga busol. Nagulat si Hudson, isang patak ng malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang noo habang nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likod. Pagtingin niya sa paligid, nabigla siya. Ang lahat ng mga bodyguard ay inilipat ang kanilang layunin.
Ang pinuntirya nila ay ang sarili nila at ang grupo ni Roslyn. Mag-ingat ka. Biglang nagbabala si Roslyn, pero medyo huli na. Sinamahan ni Martin ang pagkakataon ng si Hudson ay tulala na nakatingin sa kanyang paligid upang biglang ihilig ang kanyang katawan paarap at ihampas ang kanyang siko sa panga ni Hudson. OWW. Umungol si Hudson. Gusto niyang hilahin ang gatilyo habang tinitiis ang sakit, ngunit hindi inaasahan na itinaas na ni Martin ang kanyang tuhod para bagsak ito patungo sa tiyan ni Hudson. Para siyang nakuryente, nanlambot ang mga binti ng kalbo, at natamba muli ng siko ni Martin sa likod. Bumagsak ang buong katawan niya. Ang dalawang bodyguard ni Martin na nakatayo sa likuran niya ay agad na sinipa ang baril ni Hudson, itinali ang kanyang mga kamay, at walang awa na tinatak ang katawan ni Hudson. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-iisip, si Hudson ay ibinaba at pinigilan. Patuloy na nagpupumiglas si Hudson, ngunit gaano man siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang buong lakas ng dalawang mahusay na bodyguard. Nakatitig lang siya sa nakaka-relax at nasisiyahang Martin na namumula ang mukha. Sa isa pang eksenang nagaganap na parang play, ang mga underbosses ng West Union Society ay agad na naghiyawan, malakas na pinuri ang kanilang pinuno para sa kanyang katapangan at iba pa. Sa wakas ay naging pangit ang ekspresyon ni Roslyn. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa bulwagan ay nakatutok ang kanilang mga baril sa kanilang apat. Ang maliit na Sullivan at Rowena ay nanginginig na sa takot, lalo na si Rowena na ang mukha ay sobrang putla. Hindi nanghihina ang limitasyon para sa babaeng ito. Kumunat ang mga kilay ni Justin, hindi siya nakaramdam ng anumang panganib sa sitwasyong ito. Nakaramdam lang siya ng kaunting kawalan at pag-aalala dahil tila kailangan niyang labagin ang ilang mga patakaran ngayong gabi. Isang panuntunang hindi niya nilabag sa loob ng halos isang taon. Bagaman ang aking martial arts ay hindi maganda, bilang ama ni Roslyn, tiyak na mayroon akong mga gin na angkop para sa pisikal na ehersisyo. Si Martin ay mukhang nag-iinit para sa pag-eehersisyo, umiling-iling siya mula sa gilid hanggang sa gilid, iniunat ang kanyang mga braso at dibdib. Lumingon siya para tingnan si Hudson, bumantong hininga at sinabing, "Tiger, Lauhu, pakiramdam mo ba ay hindi ka nagkakasundo? Hindi nagkakasundo kung bakit ka pinagtaksilan ng mga kapatid mo." Hindi sumagot si Hudson at nagpatuloy lang sa pagtitig kay Martin. Ang sagot ay talagang napakasimple. Nagtanong si Martin at sinagot ang kanyang sarili, na may kakaibang ngiti na sinabi niya, ito ay dahil hindi mo sila mga tao. Habang sinasabi ito, inutusan ni Martin ang mga bodyguard na tanggalin ang kanilang salaming pang-araw. He proudly clapped his hands and said, "Paano ba yan, wala kang kilala kahit isa sa kanila. Iyon ay tulad ng nararapat, dahil silang lahat ay aking mga lalaki. Alam kong ang 20 higit pang mga bodyguard na pinili mo ay ang lahat ng iyong pinagkakatiwalaang aide. Kaya naman, tinulungan na kitang ipadala sila sa Yellow Springs matagal na ang nakalipas." Tip ni Master, ang Yellow Springs ay isang alternatibong pangalan para sa impyerno sa wikang Zen-Ican. Napaluha si Hudson nang marinig ito. Mahuli man siya, hindi niya mararamdaman ang ganitong sakit. Hindi niya akalain na ang pinakamatapat na kapatid na dinala niya ay pawang walang awa na pinatay at pinalitan ni Martin ng palihim. Dapat harapin ng traidor ang katapusan ng traidor. Mula sa araw na pinagtaksilan mo si Dante, dapat ay nagpatuloy ka na sa ganap na pagtataksil sa halip na kumilos bilang isang tagaloob sa aking teritoryo. Malakas na nagsalita si Martin, sa tingin mo napakatalino mo at napakatanga ko kapag naging pinuno ako ng West Union Society sa loob ng ilang dekada. Binayaan lang kita dahil gusto kong maghanap pa ng mga nakatagong traidor. Ngayong naabot na ang aking layunin, maluwalhating natapos mo na rin ang iyong misyon na masunurin ang aking pinakamamahal na anak na babae, na handang kumain ng bala mula sa akin. Ang talagang walang muwang na akala mo ay paglalaroan mo ako sa larong internal affairs. Sa tingin mo lahat ng tao ay kasing tanga ni Dante. Napakaraming pelikula ang napanood mo. Pilit na tinapakan ni Martin ang hita ni Hudson. Ang mga binti ni Hudson ay nabugbog, ngunit maaari lamang niyang tiisin ang kahihiyang ito.
Huminga ng malalim, nabawi ni Martin na isang diablo ang kanyang matikas at mala-gentleman na hangin, magiliw siyang ngumiti at humarap kay Roslyn. Sige, mahal kong anak, sabihin mo kay tatay, ano ang pipiliin mo ngayon? 123. Maraming highs and lows sa buhay. Kapag ang kaligayahan ay dumating ngunit walang pusong nahuhubad kaagad pagkatapos, na ang lahat ay babalik sa dati o mas masahol pa kaysa dati, hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng mga ordinaryong tao. Higit pa rito. Sa pagkakataong ito ay isang pagtataksil sa kaluluwa, at maging ang kamatayan. Naramdaman ni Roslyn na nanlamig ang paligid. Ayon sa dahilan, hindi bubuksan ang air conditioner sa panahong ito ng taon, ngunit gayunpaman, naramdaman niya ang lamig na tumagos sa kanyang mga buto. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinangaan ni Roslyn ang kanyang ama na tinanggihan niyang tanggapin. Ang taong ito ay talagang hindi simple. Hindi siya minadali ni Martin at tumingin sa kanya na may ngiti na hindi ngiti, matiyagang naghihintay ng sagot. Kasama ang iba pang mga underbosses at bodyguard ng West Union Society sa paligid, natural na hindi niya kailangang magmadali. Napangiti siya nang may pag-aalinlangan ng lubusan silang napapalibutan sa loob ng 40 metro. Hanggat si Martin ang nagutos, lahat ay magtataas ng kanilang mga baril upang barilin, na gagawing pugad ng pukyutan ang 4. Napatingin si Roslyn sa lalaking nasa gilid niya. Sa mga oras na iyon, siya lang ang nakakapagpapanatili ng walang pakialam ng ngiti. Parang lahat ng nangyari dito ay walang kinalaman sa kanya. Na parang bahagi lang siya ng isang pulutong na nanunood. Ang pinaka hindi mahalata na dumadaan sa isang pelikula. Mukhang nabigo ako. Tumawa ng mapait si Roslyn. Alam niya na bagamat makapangyarihan si Justin, ang sitwasyong ito ay hindi maaaring baligtarin ng isang tao. Kahit na may 3 ulo at 6 na braso si Justin, hindi niya kayang panatilihing buhay ang mga ito mula sa mahigit 40 armadong lalaki, hindi ba? Hinawakan ni Justin ang nanlalamig na mga kamay ni Roslyn para aliwin siya, binigyan siya ng kaunting init, nabigo ka. Kung tutuusin, mas matanda sa iyo ang kalaban. Kapag umabot ka sa edad niya, siguradong mas marami kang prospect kaysa sa kanya. Mabubuhay pa ba ako hanggang sa edad na iyon? Bulong ni Roslyn sa sarili. Oo naman. Direktang sinabi ni Justin na nakangiti, talagang hindi ako papayag na iwan mo ako. Saglit na itinoon ng mamasamasang mga mata ni Roslyn ang kanilang tingin kay Justin. Para bang nagpasya siya, humarap siya kay Martin at sinabing, hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Ang ibig mong sabihin ay makikinig ka sa akin. Si Martin ay nagpakita ng isang matagumpay na ngiti, ngunit ang kasamaan sa kanyang mga mata ay nadagdagan ng ilang beses. Hanggat naging pupi niya si Roslyn, maraming bagay ang maaaring gawin. Ang kanyang mga ambisyon ay makakatanggap ng malaking tulong. Huminga ng malalim si Roslyn. Ang desisyong ito ay maaaring maprotektahan ang kanyang buhay, ngunit ito ay aalis sa kanyang kasalukuyang buhay tulad ng alam niya. Gayunpaman, kung hindi niya ito pipiliin, ang pagkakataong protektahan si Justin at ang dalawa pa ay tuluyang mawawala. Hindi niya ito pinayagang iwan siya, ngunit hindi siya papayag na mamatay siya dahil sa kanyang kapabayaan. Pinapatibay ang kanyang puso, si Roslyn ay ayaw tumango. Hawakan mo dyan. Itinaas ni Justin ang kanyang mga kamay at mabilis na sumigaw na parang may kakaibang nasaksihan. Medyo nalilito, iniunat niya ang kamay para kurutin ang malambot na pisngi ni Roslyn. Darling Roslyn, what were you about to say? Bakit umamin ng pagkatalo at makinig sa kanya ng walang dahilan? Ay! Namula ang mga mata ni Roslyn at may malungkot na ngiti na sinabi niya, I'm sorry. Hindi ko kayang panoorin kayong mamatay dito kasama ko, marahil ang pag-amin sa pagkatalo ay ang pinakamahusay na paraan. Hindi alam ni Justin kung matatawa o maiiyak dahil nakita niya itong parehong nakakaantig at nakakatawa. Napag-isipan na pala ng utu-uto na babaeng ito na wala siyang kapangyarihan sa sitwasyong ito at gusto niyang isakripisyo ang sarili para ipagpalit ang buhay nilang tatlo. Ayon sa dahilan, ito ay talagang checkmate. Gayunpaman, palaging may mga pagbubukod. Ang cute mo talagang tanga.
Sabi ko bawal mo akong iwan, wag tayong mamatay ng magkasama. Mas lalong imposible na hayaan kitang umamin ng pagkatalo at makinig sa kanya. Hinaplos ni Justin ang pisngi ni Roslyn nang nakangiti. Napakurap si Roslyn sa pagkalito, anong ibig mong sabihin noon? Kung hindi ako umamin ng pagkatalo, hindi niya tayo bibitawan. Tumikim si Justin at pagkatapos ay sinabi, natalo ka, ngunit ako hindi. Natigilan si Roslyn. Sa sumunod na sandali, napuno ng kakaibang emosyon ang mga mata niya. Pakiramdam niya ay hindi nagbibiro si Justin. Dahil nakilala niya ang isa't isa sa nakalipas na kalahating taon, unti-unti niyang naiintindihan ang takbo ng pag-iisip ng lalaking ito habang lumalalim ang kanilang relasyon. Naramdaman niya ang katotohanan sa mga salita ni Justin. May paraan ba talaga siya palabas? Dahil sa ideyang ito, kahit si Roslyn mismo ay nakaramdam ng takot. Si Hudson, na napahiga sa lupa ay narinig ang mga salita ni Justin. Nagtaas siya ng mata para tingnan siya ng nahihirapan. Nakatingin sa lalaking tunay na nagpalakad sa kanya sa landas na ito at sa kanyang walang pakialam na ekspresyon. Ang panghihina ng loob na ekspresyon sa mukha ni Hudson ay unti-unting nagbago habang ang apoy ng pananabik ay lumiwanag ng hindi mahahalata sa kanyang mga mata. Medyo naiinip na si Martin. Pakiramdam niya ay si Justin ay isang payaso na nagsasalita ng walang kaparerekan. Ngumisi si Martin at sinabing, munting kaibigan, ikaw si Justin di ba? Parang ang ganda ng martial arts mo. To think na maimpluwensyahan mo ang anak ko na magdesisyon at aminin ang pagkatalo para lang sa iyo. Gayunpaman, ang iyong utak ay talagang patay. Parang hindi mo maintindihan ang pakiramdam ng mabaril ka. Kalmadong tinapik ni Justin ang palad ni Roslyn, bumulong sa kanya, huwag kang mag-alala at huwag kang gumalaw. Walang ano-ano siyang humarap kay Martin at nakangiting sinabi, magaling talaga ang martial arts ko. Kasama ang palad, ikaw ay isang tao, isang matanda sa ganyan, kaya hindi mo ito mararanasan. Mayroon kang lakas ng loob, ngunit ang paggamit ng iyong dila sa isang foregone conclusion na tulad nito ay hindi makakapagbago ng isang bagay. Kung gusto mo pang mabuhay, huwag kang magpaapekto sa desisyon ng anak ko. Si Martin ay nagkaroon ng pagnanasa na bumunot ng kanyang baril at barilin kaagad si Justin, ngunit kung isa sa alang-alang kung gaano kahalaga si Roslyn kay Justin, naniniwala siya na ito ang pinakamahusay na panatilihin ang batang ito bilang hostage. Nagbingi-bingihan si Justin sa mga salita ni Martin, inisip niya ang sarili niyang negosyo sa pagmamasid sa kanyang paligid, at ginayo na gaspang na bilang ang mga taong naruroon. Bulong niya sa sarili, 41, medyo marami na, parang kailangan kong gumawa ng matinding hakbang. Pagkasabi niyan, dahan-daang yumuko si Justin para maupo sa sahig. Hinubad niya ang kanyang makintab na itim na leather na sapatos na bihira niyang suotin, saka nagpatuloy sa paghubad ng kanyang puting medyas at isinuot sa sapatos. Habang nanunood ang lahat, ibinulong ni Justin ang kanyang pantalon hanggang sa itaas ito ng kanyang mga binti. Nang muling tumayo ang nakahubad na si Justin, naisip ng lahat na nabaliw na siya. Napuno ba ng dogshit ang utak ng lalaking ito? Sa sulok ng buhay at kamatayan, para saan ang pagtanggal niya ng sapatos, medyas, at pag-ikot ng pantalon? Pupunta ba siya sa bukid para magsaka? Sa katunayan, hindi pa rin tapos si Justin. Habang nagbibigay ng nakakahiyang ngiti sa paligid, hinubad niya ang kanyang suit at kamiseta, naiwan lamang ang puting vest. Itinulak ang bangkos ng mga damit na hinubad niya sa mga bisig ng tulalang Little Sullivan, sinabi niya, tulungan mo akong alagaan ang mga ito at huwag itapon, gusto ko pa rin itong isuot mamaya. Si Roslyn, Little Sullivan at Rowena ay nalilitong tumingin sa kanya dahil hindi nila naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Napagtanto ni Martin na hindi niya maintindihan ang nasa isip ng binata. Ang pag-unlad na ito na wala sa ilalim ng kanyang kontrol ay nagpalungkot sa kanya at hindi niya maiwasang malamig na magtanong, ano ang ginagawa mo? Tumalon si Justin sa kinaroroonan niya, niluwagan ang kanyang mga kalamnan at buto, at sinabing, wala lang, ayaw ko lang na madungisan ng dugo ninyong mga tao ang damit ko, nasisiyahan akong panatilihing malinis. With that said, he made a good-natured grin.
Brat, dapat pinirito ang utak mo. Haha, anong sinasabi niya? Sa tingin ko siya ay natakot sa kanyang talino, ang isang maliit na puting mukha ay isang maliit na puting mukha, ganap na walang silbi. Tip ni Master, ang maliit na puting mukha ay isang mapanlinlang na termino para sa paglabel sa isang kaakit-akit na binata, kadalasang ginagamit sa mga lalaking inaalagaan ng mga babae. Nadama ng ilang underbosses ng West Union Society na nabaliw si Justin dahil walang loika ang mga salitang binitawan niya. Ang galit na mukha ni Martin ay napalitan ng isang ngiti. Hindi alintana kung nabaliw si Justin o hindi, napagpasyahan niya ang kanyang sarili na huwag hayaang mabuhay si Justin. Oh! Ano ang ibig sabihin ng mayroon ka na maaaring magpadugo sa ating mga kapatid dito? Tinukso ni Martin si Justin sa isang tanong na parabang nakatingin siya sa isang aktibong maliit na tuta. Ang ngiti sa mukha ni Justin ay unti-unting naglaho, napalitan ito ng isang biglang malungkot na ekspresyon. Ito ay isang ekspresyon na walang kaligayahan o kalungkutan, na parabang siya ay ganap na walang laman. Ang nakakapagtaka pa ay ang mga mag-aaral ni Justin ay unti-unting nagbago mula sa dark brown, sa isang magandang escarlata. Ang nakapalibot na 40 o higit pang miyembro ng West Union Society ay nakadama ng nakamamatay na ginaw. Ito ay hindi isang ordinaryong chill, ang hindi kilalang at misteryosong chill na ito ang nagpaisip sa kanilang lahat ng isang bagay. Kamatayan. 123. Hindi lang ang mga tao ng West Union Society, maging si Roslyn at ang iba pa na nakatayo sa likod ni Justin ay nakadama ng parehong abnormal na lamig ng buto, na parang si Justin na nakatayo sa harap nila ay naging mata ng bagyo. Sa kanya bilang sentro, isang walang anyo na madilim na kapaligiran ang bomb-alot sa buong bulwagan. Ang mga salitang, nakamamatay na hangin, ay talagang ang pinakaangkop na paglalarawan ng sitwasyong ito. Marami sa mga underbosses ng underworld na naruroon ay parang naipit sila sa ilalim ng isang kabayo sa isang sinaunang larangan ng digmaan, na dumudugo ang kanilang mga ulo, at ang kanilang natanggal na kabayo na nabali ang mga binti, na parang na-stock sa isang bunten ng mga bangkay na nababalot ng malapot na dugo sa ilang. Ito ay maaaring mukhang kalokohan, ngunit marami sa kanila ang nahihirapang lumunok ng kanilang laway, na ang kanilang mga iniisip ay puno ng malupit na mga eksenang tulad nito. Si Roslyn, na pinakakilala kay Justin dito, ay saglit na natakot, pagkatapos ay naramdaman ang sakit sa kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Habang nakatingin sa likuran ng lalaking tila nilalamon ng dilim, pakiramdam ni Roslyn ay hinihiwa ang puso niya gamit ang kutsilyo. Lahat ng uri ng kalupitan, kadiliman, at kabangisan ay dumaloy sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay huminto sa pagtibok ang kanyang puso, at nahihirapan siyang huminga. Naramdaman pa niya ang sarili na dinadala sa isang tiwangwang na kaparangan, sa isang matinding lugar na nagpalamig sa kanyang mga buto, at hindi niya naramdaman ang kahit isang kaunting init. Ganito ba ang nararamdaman niya? Agad na napuno ng luha ang mga mata ni Roslyn. Lahat ng ibang naruroon ay hindi naramdaman si Roslyn, nalaman na lang nilang hindi pamilyar ang lugar na ito, lahat ay dahil sa nakakakilabot na aura ng lalaking ito dito na naging dahilan para manhid at nanigas sila. Sa kabila ng pag-alam na ito ay isang bagay na tulad ng isang ilusyon, nahirapan silang humiwalay sa mga hindi nasasalat na pagkakatali na ito. Sa sandaling ito, ang paghinga ng lahat ay naging mabigat na pasanin, ang espiritual na pang-aapi na naramdaman nila ay parang stampede ng mga hayop, nilalamon ang kanilang moral. Ang mga mata ni Martin ay dilat at puno ng mga pulang linya. Habang nakaharap siya kay Justin, mas malinaw niyang naramdaman ang kawalan ng laman sa mga mata ni Justin, ang ganitong uri ng kawalan ay nagpapahina kay Martin. Ang lalaking nasa harapan niya ay sadyang hindi tao. Nakatayo sa harap niya, parang langgam si Martin. Kahit na ang langgam ay pumulot ng mga sandata at grupo-grupo, hindi sila makakalaban ng isang tadyak mula sa paa ng isang tao. Si Martin, na nagmamadaling huminga, ay gustong sumigaw, upang malaman kung sino itong ganap na perwisyo na taong ito. Ngunit hindi lang siya makapag-ipon ng lakas at tapang. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, takot na takot si Martin na gusto niyang umiyak. Ngunit sakto sa sandaling iyon na lumipat si Justin.
Ang mga galaw ni Justin ay mahusay, hindi sila mabilis o mabagal. Ang 10 hakbang na distansya sa pagitan niya at Martin ay natakpan sa loob ng 3 segundo. Matapos magpalitan ng tingin ang walang emosyong Scarlotta na mga mag-aaral kay Martin, inabot ni Justin ang isang braso upang tadteren ang likod ng leeg ni Martin. Nanlaki ang mga mata ni Martin, tila nakalimutan niyang pigilan. Matapos matamaan, pumikit ang kanyang mga mata at agad siyang nahimete sa lupa. Sa puntong ito, para bang lahat ng tao mula sa West Union Society ay nakatanggap ng cardiac stimulant injection, sa wakas ay naramdaman nila ang panganib sa harap ng kanilang mga mata, at nagsimulang itinaas ang kanilang mga baril upang tatokan si Justin ng pabigla-bigla. Ngunit nang ang lahat ay katutubo ng aatake kay Justin, ang bilis ni Justin ay ganap na nagbago, ito ay isang mundo na iba sa dati. Ito ay halos isang after image, ang dalawang bodyguard na humawak kay Hudson ay napatumba sa paglipad ng dalawang palad ni Justin. Pagkatapos ang susunod na pinakamalapit na tao, ang mataba na underboss at ang kanyang mga subordinate ay natamba din sa paglipad ng sipa ni Justin. Bam bam! Hindi pa tapos umalangaw-ngaw ang mga katok sa mga haligi ng bulwagan bago lumitaw si Justin sa gitna ng susunod na batch ng mga tao. Ang mga hampas ng kutsilyo ni Justin ay parang espada, nang bumagsak ang mga ito sa ulo ng dalawang bodyguard, talagang tumaga ito sa kanila na parang mainit na kutsilyo na dumaan sa mantikilya. Dahil sa laman at dugong lumipad sa lahat ng direksyon, naduduwal ang mga miyembro ng underworld na ito. Ngunit si Justin ay hindi naapektuhan, ang kanyang mga braso at binti ay sumasayaw sa paligid ng karamihan, bawat galaw niya ay may kasamang bahid ng dugo at walang katapusang hiyawan. Ang mga bodyguard na sobrang umaasa sa kanilang mga baril ay hindi makapagpasya kung ano ang gagawin kapag ang kanilang mga baril ay hindi nakatutok sa target, ngunit nang lumitaw ang kanilang tanging pagkakataon na tumilapon si Justin, ang sumalubong sa kanila ay ang hindi mapigil ang mga paa ni Justin na humahampas sa kanilang katawan. Ang maliit na si Sullivan na humawak sa damit ni Justin ay sa wakas ay naunawaan kung bakit hinubad ni Justin ang mga damit na ito, dahil nang mapagtanto niya kung ano ang lahat ng lumilipad na pulang kulay na iyon, siya ay labis na naiinis na parang gusto niyang masuka. Si Rowena ay nasa mas masamang kalagayan, naaamoy ang amoy ng dugo sa hangin, ang dalaga ay nahimatay. Maging si Roslyn, na hindi gaanong nag-react ay kailangang labanan ng may matinding kahirapan. Sa huli, ipinikit niya ang kanyang mga mata, ayaw na ipagpatuloy ang panunood. Nang ang huling 6 na miyembro ng West Union Society ay nanginginig sa takot habang nakaharap si Justin na lumakad, sa wakas ay may nakaisip ng paraan para iligtas ang kanilang sarili. Nanginginig na itinaas niya ang baril para tutukan si Roslyn at ang dalawa pang mapupuntahan. Ngunit minamaliit pa rin niya ang kasalukuyang bilis ni Justin, bago niya nagawang itaas ang kanyang kamay ng buo, ang hampas ng kutsilyo ni Justin ay dumapo na sa kanyang braso. Bitek! Ang malutong na tunog ng mga buto ay napakalinaw, nang maramdaman ng lalaki ang sakit, ang baril na hawak niya ay nahulog sa lupa, kasama ang kanyang braso. Hindi na hinintay ng huling 5 si Justin na gumawa ng kanyang susunod na hakbang, at direktang nawala ng malay dahil sa pagkabigla sa nakakatakot na pangyayaring ito. Ang eksenang ito ay nagyelo sa isipan ng lahat na nanunood. Sa malaking bulwagan, ang mga ilaw ay nanatiling maliwanag tulad ng dati, ngunit ang malinis na sahig ay isang lugar na ngayon ng isang patayan, ang mga paa ay nagkakalat sa paligid, ang madilim na pulang dugo ay umaagos, lahat ng uri ng kalunos-lunos na mga mukha na hindi nagbitiw, ang isa na gumawa ng lahat ng ito, ay ang nag-iisang figure na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Si Hudson na nakahandusay sa lupa ay ang tanging nanunood ng lahat, hindi siya bumangon, dahil ang kanyang mga binti ay malate na parang walang mga buto sa mga ito. Si Roslyn na nanatiling nakapikit ay hindi na nakarinig ng kalampag mula sa kanyang paligid, kaya maingat niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sa kanyang magagandang mata, nakita ni Roslyn ang lalaking nanatiling nakatayo, at ang mga lalaking nakahandusay sa lupa. Nanalo siya! Nanalo siya! Laban sa mahigit 40 armadong lalaki, sa espasyong 12 metro kwadrado lamang, ginamit ng lalaking ito ang oras na katumbas ng ilang paghinga para patayin ang lahat ng mga kaaway.
Wala sa estado si Roslyn para pakialaman ang kahabag-habag na kalagayan sa paligid niya, dahil ang una niyang ideya ay sumugod at yakapin si Justin ng madamdaming yakap. Kinaladkad ang kanyang mahabang palda kasama niya, hindi pinansin ni Roslyn ang dugo sa lupa, sumugod siya sa likod ni Justin, at pilit na niyakap ang baywang ni Justin, umiiyak sa tuwa. Hobby? You really did it? Nang makaligtas sa kalamidad na ito, walang pakialam si Roslyn sa kanyang imahe bilang isang underworld boss, gusto lang niyang yakapin ang kanyang lalaki at umiyak ng masaya. Ngunit hindi lumingon si Justin, nanatili siyang nakatayo sa kinaroroonan niya. Gayunpaman, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Napansin ni Roslyn ang kakaibang katangian ni Justin, kinakabahan siyang naglakad sa harap ni Justin. Pagtingin sa mukha ni Justin, laking gulat niya na namutla ang mukha niya. Ang mga eskarlate na mag-aaral ni Justin ay bumalik na sa normal nitong kulay, ngunit ang kanyang tingin ay mapurol at walang buhay. Namumula ang kanyang mukha, at mukhang may sakit. Patuloy na tumutulo ang pawis sa noo ni Justin, ang kanyang mga labi ay parang napakaputla na parang puting papel. Ang katawan ni Justin ay parang kalalabas lang sa swimming pool, basang-basa siya sa pawis, at lalo siyang nanginag. Nanginginig. Hobby, ikaw? Anong nangyari sa iyo? Mas natakot si Roslyn kaysa nung pinalibutan siya ng mga baril kanina, hindi niya maisip kung ano ang magiging buhay kung wala si Justin, ngunit hindi ito ang oras para mag-isip ng mga ganoong bagay, hindi niya kayang panoorin si Justin na magpatuloy ng ganito. Hobby, magsalita ka, please magsalita. Anong nangyari sa'yo? Paano kita matutulungan? Umiyak si Roslyn sa kanyang puso, walang tigil na iindayog ang braso ni Justin. Bumalik din sa katinoan ang maliit na Sullivan at Hudson. Kahit na ang eksena sa harap ng kanilang mga mata ay nagpapalambot sa kanilang mga binti, mas nag-aalala sila sa nangyari kay Justin. Sa wakas ay nakabawi ng kaunti si Justin habang patuloy na iniindayog siya ni Roslyn, ang mga ugat sa kanyang noo ay lumalabas, na para bang pilit niyang tinitiis ang matindi at hindi maisip na sakit. Sa paus na boses, paputol-putol niyang sinabi, knock, knock, knock me out. Natigilan si Roslyn nang marinig ang ganoong sagot, nag-alinlangan siya. Bilisan mo. Masakit na umungol si Justin, naningkit ang mga mata, at malapit nang manginig ang kanyang katawan. Hindi makayanan ni Roslyn na panoorin si Justin na nagpapatuloy ng ganito, pinagtibay niya ang kanyang mga ngipin at pinatibay ang kanyang puso, inipon ang kanyang lakas at tinadtad ang likod ng leeg ni Justin. Ngunit ang katigasan ng katawan ni Justin ay higit pa sa inaakala ni Roslyn, sa kabila ng katotohanang sinadya ni Justin na ibaba ang kanyang bantay at hiniling na tamaan siya, hindi pa rin nagayunawalan ng malay ang buong puwersang strike ni Roslyn. Kinakamot ang kanyang mga ngipin, mabilis na sinigawan ni Roslyn si Hudson, Hudson, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas para patumbahin si Justin, mabilis. Namutla ang mukha ni Hudson dahil sa takot, ngunit dahil alam niyang malubha ang sitwasyon, maaari lamang niyang ipon ang buong lakas ng loob at hampasin ang likod ng leeg ni Justin ng buong lakas. Ang katawan ni Justin ay direktang itinulak sa yakap ni Roslyn, pagkatapos ng isang pag-ungol, sa wakas ay nahimete siya. Yang, anong nangyari kay Justin? Nauuto si Sullivan habang kinakabahang nagtanong. Nakita ni Roslyn na bagamat walang malay si Justin, nanatiling hindi magandang tingnan ang kanyang ekspresyon sa mukha. Dahil alam niyang nahihirapan pa rin siya, hindi na siya nag-aksaya ng panahon, mabilis niyang inutusan si Little Sullivan, kayo ni Hudson ang bahala sa mga resulta dito, kailangan kong dalhin agad si Justin para magpagamot, huwag mo na akong abalahin kahit na anong problema ang mayroon ka sa ngayon. Pagkatapos niya sabihin iyon, nang walang pakialam sa reaksyon ni Hudson at Little Sullivan, binuhat ni Roslyn si Justin at tumakbo palabas ng bulwagan. 124. Ang patters na ulan sa Taglagas ay marahang dumapo sa swimming pool sa courtyard, na nagdulot ng mga alon na sunod-sunod na lumabas sa ibabaw. Dalawang malalaking puno ng saging ang umindayog kasabay ng hangin. Hinaranggan ng malalapad na dahon ang madilim na liwanag na naging dahilan ng pagbuo ng mga anino sa sahig sa likod ng salamin na pinto. Kinaumagahan, tila malamig at tahimik ang silid ni Roslyn.
Ang anti-gong istilong bedside lamp ay nakabukas buong gabi. Dahil maulap ang araw noon, parang kasing liwanag ang lampara noong gabi. Si Justin na pinalitan ng isang malabughaw na puting linan na pijama ay nakahiga sa kama habang nakapikit. Bagamat mahina at matatag ang kanyang paghinga, magkadikit pa rin ang kanyang makapal na kilay. Hindi kapani-pani walang lukot ang mga bedsheet na kulay kape, na parang isang malaking piraso ng tsokolate. Tila kinuwento nito ang lalaking nasa kama na maraming matitinding galaw ng katawan kagabi. Sa oras na ito, tahimik na binuksan ni Roslyn ang pinto ng silid na may hawak na mangkok ng congee at ulam ng inihaw na bawang. Nagpalit na siya ng milky white silk nightgown. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng kalungkutan at pag-aalala, at tahimik siyang naglakad papunta sa tabi ng kama ni Justin at inilapag ang pagkain. Pagkatapos ay yumuko siya para hilahin ang kumot para kay Justin. Sa gilid ng kama, tiningnan ni Roslyn ang mahimbing na tulog na lalaki na may masalimuot na emosyon. Hindi siya nakatulog buong gabi. Dinala niya rito si Justin pagkatapos magpa-check up sa ospital at tumawag sa isang pribadong doktor para gamutin siya. Nang mapagpasyahan na si Justin ay nasa isang matatag na kondisyon at walang panganib, pumunta si Roslyn upang ayusin ang mga bagay tungkol sa piging. Matapos ang mabilis na paggawa ng mga desisyon sa isang serye ng mga plano na magpapasya sa kapalaran ng West Union Society, si Roslyn ay nagmamadaling umuwi upang personal na alagaan si Justin hanggang ngayong umaga. Ang lalaking ito ay lubos na nabalisa sa kanyang isip, ngunit sa parehong oras, naramdaman niya ang malawak na agwat sa pagitan nila. Hindi nagustuhan ni Roslyn ang pakiramdam na ito, marami siyang alinlangan na kailangan niyang magising si Justin para sagutin. Habang pinagdadaanan ni Roslyn ang mga masalimuot na pag-iisip, si Justin na orihinal na natutulog, ay inaantok na binuksan ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Matala si Roslyn para mapansin ito. Agad siyang napuno ng saya at hinawakan ng malakas ang kamay ni Justin. "Hubby, gising ka na. Anong oras na ngayon?" Matamlay na ngumiti si Justin, pinadalhan siya ng nakaaaliw na tingin. "Maaga pa, 7:00 pa lang ng umaga, ayaw mo bang matulog pa?" Sa pagtingin sa maputlang mukha ni Justin, nakaramdam si Roslyn ng pait sa loob, ngunit pinilit niyang ngumiti. "Muntik mo akong takutin dahil bigla kang naging kakaiba, hindi ako nakatulog ng isang buong gabi." Ay nalalayan ni Justin ang kanyang sarili gamit ang dalawang kamay, pagkatapos ay hinalikan si Roslyn sa pisngi. "Okay na ako ngayon. Anong nangyari pagkatapos kong mawala ng malay kagabi?" Tak namang naunawaan ni Roslyn na walang intensyon si Justin na ipaliwanag ang kanyang sarili sa kanya kaya matalino niyang pinigilan ang sarili na magtanong tungkol dito. Gathering her thoughts, she answered, "Kahapon dinala kita sa ospital, pagkatapos ng simpleng check-up, sinabi ng doktor na walang mali. Nagkakaroon ka lang ng mataas na heartbeat rate, tila napaka-adrenalisado. Pagkatapos kang bigyan ng tranquilizer shot, naging mas tahimik ka. Pagkatapos, dinala kita pabalik dito, at tinawag ang aking pribadong doktor at pinainom ka ng gamot na pampakalma. Dahil dito, nakatulog ka hanggang ngayon. Ganun ba, nakalimutan ko na lahat?" Hinaplos ni Justin ang kanyang ulo na may pilit na ngiti. Ang totoo, isa lang ang naalala niya, ang matinding sakit ng ulo niya na parang sesabog. Naisip niya na sa isang taon ng pagsasanay, at isa pang kalahating taon ng mga nakakaaliw na araw, kahit na pinilit siyang gumawa ng tunay na hakbang at pumatay ng 10-10 tao, hindi na siya mahihirapang kontrolin gaya ng dati. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga dating karamdaman ay hindi na bumuti. Sa kabutihang palad, kasunod ng patuloy na pagpapabuti ng kakaibang martial arts niya, pilit niyang napigilan ang nakakatakot na berserk state na iyon. Dahil dito naging posible para sa kanya na tawagan si Roslyn para patumbahin siya, kung hindi. Medyo natakot si Justin. Tila siya ay naging maswerte at sa hinaharap ay kailangan niyang mapanatili ang isang nakaka-relax na estado para sa kanyang mga ugat at puso. Hindi siya pwedeng mapagod ng sobra. Kung hindi, kung nawalan siya ng kontrol sa kanyang estado ng pag-iisip, o kung hindi niya ito makontrol sa tamang panahon, imposibleng gumawa ng mga pagbabago kapag nakagawa siya ng malalaking pagkakamali.
Patuloy na sinabi ni Roslyn, kung tungkol sa banquet hall, si Martin at 4 na bodyguard lang ang nabubuhay. Nilock ko na si Martin. Ang West Union Society ay naging isang malaking gulo dahil sa katotohanan na halos lahat ng mahahalagang tao ay pinatay mo. Nakipagtulungan na ako sa aking mga nasasakupan kay Hudson na makipagtulungan sa mga puwersa ng West Union Society. Maraming mga bagay na haharapin sa mga susunod na araw, ngunit sa lalong madaling panahon ay wala na ang pangalang West Union Society sa kanlurang rehiyon. Siya nga pala, may nakakatawang nangyari, ang matandang Zorro na si Galten ay talagang nagkusa na tawagan ako pagkatapos makatanggap ng balita tungkol sa nangyari, at gusto pa niyang mamuhay kami ng maayos. Tumango si Justin, at nagtanong, paano mo planong harapin si Martin? Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Roslyn, ngunit siya ay nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay bumantong hininga at sinabing, hindi ko alam, ang plano ko ngayon ay ipadala siya sa isang maliit na bansa sa Europa, bigyan siya ng pera, at hayaan siyang mamuhay bilang isang retirado. Hindi mo siya papatayin. Medyo nagulat si Justin. Mula sa kanyang pananaw, si Roslyn ay may potensyal na maging isang bakal na dugong underworld empress. Tumingin si Roslyn kay Justin na may masalimuot na emosyon, kung noon pa man, tiyak na papatayin ko siya. Pero ngayon, dahil sa'yo, parang hindi ko siya kayang patayin. Bakit? Natagpuan ni Justin ang kanyang sarili na hindi sapat na matalino upang maunawaan. With a distressed smile, Roslyn said, actually, may isang linyang sinabi niya na tama. Tao man siya o hayop, sa kanya nanggaling ang dugo sa katawan ko at hinding-hindi na mababago ang katotohanang ito. Siya ang aking ama. Kahit galit ako sa kanya at minamaliit ko siya, siya at ang nanay ko talaga ang nagdala sa akin sa mundong ito. Kung wala siya, wala ako. Sa tingin ko, ano man ang dahilan, ang pagpatay ng anak sa sarili niyang ama ay isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Parang tinitigan ni Roslyn si Justin, at sinabing, katulad ng, kung magkakaroon tayo ng anak sa hinaharap, sa totoo lang hindi ko maisip kung paano mapapatay ng bata ang iyong ama niya. Kahit na ina, kahit patay na ako noon, heartbroken pa rin ako sa kabila. Tahimik na tumingin sa likod si Justin, pagkatapos ay ngumiti ng hindi sumasang-ayon habang sinabi niya, mukhang hindi ito may kukumpara. Paano ako magiging katulad ng Martin? Hindi ko hahayaang galitin ako ng mga anak ko, o isipin na patayin ako. Hindi rin sinasadya ni Martin na kamuhian ko siya at gusto ko siyang patayin sa simula. Masungit na sabi ni Roslyn. Walang imek, nag-isip si Justin saglit, pagkatapos ay nagsabi, sa iyo kung gayon, ayos lang basta gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Lagi kitang susuportahan. Tahimik na ngumiti si Roslyn at binigyan si Justin ng isang mamasa-masa na halik, pagkatapos ay ginamit ang kanyang mabangong maliit na dila upang dumausda sa kanyang mukha. Puno ng pagmamahal ang kanyang malamlam na mga mata, Hubby, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lahat. Walang dapat ipagpasalamat sa akin, ginagawa ko lang ang mga bagay na gusto ko. Nagsalita si Justin sa nakakaantig na paraan. Napagpasyahan kong sabihin sa iyo ang isang sikreto. Biglang naisip ni Roslyn ang isang bagay na mahalaga. I originally intended to keep this a secret buong buhay ko, but now I feel that if I keep this secret, it'll be irresponsible to our relationship. Napataas ang kilay ni Justin, pinananatili ang kanyang katahimikan. Huminga ng malalim si Roslyn, pagkatapos ay sinabing, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ako umalis sa Martin at tinahak ang landas na ito ay hindi lang dahil sa galit ko sa kanya at sa mga bagay na ginagawa niya, may isa pang dahilan. 124. Hubby, alam mo ba na halos kapareho ko ang hitsura ko noong bata pa ang nanay ko? Sabi ni Roslyn. Tumango si Justin, naalala niyang binanggit ito ni Martin bago bumalik sa bar. Noong bata pa ako, si Martin ang nangunguna sa pangkat ng West Union Society para makipagkompetensya sa kanlurang rehiyon. Lagi siyang puno ng amoy ng alak at dugo pag uwi niya.
Kapag maganda ang kalooban niya, pakikitunguhan niya ako at ang aking ina ng maayos, na parang siya ang pinakamahusay na asawa at ama sa mundo, labis niyang hinahangaan ang aking ina, at binigay ang anumang nais niya. Mahal na mahal din niya ako, pinapatawa niya ako sa tuwing umiiyak ako, binuhat at pinaikot-ikot, dinadala sa swings. Gayunpaman, sa tuwing siya ay nalasing, o nakapatay ng maraming tao, siya ay magkakaroon ng masamang kalooban at magiging isang ganap na kakaibang tao. Siya ay nagiging walang awa at ganid, walang nikatiting na sangkatauhan. Pag-uwi niya, gagamit siya ng kahit anong maliliit na dahilan para bugbugin at pagalitan ang nanay ko, at gumamit pa ng bote ng alak para basagin ang nanay ko, at kahit na, gawin pa ang mga ganoong bagay sa nanay ko na nasa harapan ko. Maghintay ka. Natarante si Justin, tinanong niya, hindi ka ba iniwan ng nanay mo noong bata ka pa? Mali iyan, kasinungalingan ang ikinakalat namin ni Martin. Isang masakit na ngiti ang ipinakita ni Roslyn, saka nagpatuloy sa pagsasalita. Napakabata ko pa noon, at hindi ko naiintindihan ang mga bagay sa pagitan ng mga matatanda, ngunit alam ko na ang Martin ay isang temperamental na leon. Kapag nasa tabi mo siya, hindi mo malalaman kung ang kamatayan ay maaaring dumating sa susunod na sandali. Sa puntong ito, huminto si Roslyn, na parang iniisip niya ang maraming bagay sa nakaraan. Pinunasan niya ang kanyang basang mga mata, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita. Isang araw, narinig ko si Mama na nakikipagtalo kay Martin, nasa elementarya na ako noon, kaya naiintindihan ko kung ano ang pinagtatalunan nila. Ang aking ina ay nagkaroon ng pakikipagtalik sa labas ng asawa sa isa sa mga kampa ni Martin. Sinubukan pa nilang tumakas, para makalayo sa taong masungit na ito. Gayunpaman, nalaman ito ni Martin at maagang nalaman ito. Nang araw na iyon, ang tunog ng pagtatalo ni na Martin at Mama ay napakalakas na pakiramdam ko ay babagsak ang bubong, nagtago ako sa labas ng pinto na naisip kong tumakas, ngunit wala akong lakas. In the end, narinig kong sumigaw si Mama mula sa loob ng bahay, sumisigaw si Mama ng tulong, to the point na takot ako. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang gagawin kung hindi umiyak. Nang tumahimik na ang bahay, binuksan ni Martin ang pinto at lumabas. Nakita niya akong umiiyak sa harap ng pinto at sinipa niya ako, at umalis nang hindi lumilingon. Kinagat ni Roslyn ang mapupulang labi, na may malungkot na ngiti na sinabi niya, "Hubby, alam mo ba? Ang unang taong nakita kong namatay sa harap ko, ay ang sarili kong ina." Patay na ang nanay ko sa loob ng bahay, sinipa ni Martin hanggang kinulayan ng pula ang buong katawan niya. Namatay siya sa harap ko. Hanggang ngayon, binabangungot pa rin ako. Gigisingan ako sa takot dahil nakadilat ang mga mata ni nanay. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa akin, parang galit siya sa akin, kinasusuklaman niya ako dahil sa hindi niya pagpasok para pigilan ito, pero ano na lang ang nagawa ko bilang isang 10 taong gulang na babae. Tahimik na nakinig si Justin, nang hindi gumagawa ng ingay. Mula sa kanyang mga alaala, maliban sa kanyang pangalan, wala siyang alam tungkol sa kanyang pamilya o sa kanyang mga magulang. Sa makatuwid, nang marinig ang kalungkutan ni Roslyn sa nakaraan, hindi talaga makiramay si Justin. Ang tanging nagawa niya ay tahimik na makinig. Habang unti-unti akong lumaki, hindi nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Martin. Mukhang nakalimutan niya na pinatay niya ang nanay ko, ang asawa niya. Ninitian niya ako kapag masaya siya at binubugbog niya ako kapag galit siya. Nawalan ako ng mama, pero patuloy kong kinukumbinsi ang sarili ko na dahil nagtaksil si Mama kay Papa, at iyon ang karapat-dapat sa kanya. Dahil dito, hindi ako kailanman nagrebelde sa Martin at naisip ko sa aking puso na talagang mahal niya ako. Hanggang sa araw na ako ay 18, unti-unting natuyo ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Roslyn, sa malamig at malinaw na boses na sinabi niya, noong gabing iyon, pagkatapos niyang ipagdiwang ang kaarawan niya at ng iba pang mga tiyuhin, umuwi kami sa bahay. Bigla siyang gustong pumunta sa kwarto ko. Marami siyang kachat sa akin. Napag-usapan namin noong bata pa ako, pinag-usapan ang tungkol sa negosyo niya, pinag-usapan ang gang, at pinag-uusapan ang mga bata sa ibang pamilya.
Noon ay hindi ko maintindihan kung bakit ang dami niyang sinasabi, pero patuloy akong nakikinig. Sa huli, nagsimula siyang magsalita tungkol sa aking ina na hindi niya binanggit sa lahat ng oras na ito. Namiss daw niya si mama, nang hinayang siya na hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at nabugbog siya hanggang sa mamatay. Umaasa siya na hindi ko siya sisihin dahil mas nasasaktan siya kaysa kanino. Actually, maraming bagay ang nagiging walang pakialam kapag lumipas na ang panahon. Bagamat labis akong nalungkot at naiinis sa kanya, nang umiyak siya sa kalungkutan at humingi ng tawad, nahirapan akong tiisin ang anumang pag-iisip na sisihin siya. Siya ang tatay ko. Gayunpaman. Bumilis ang paghinga ni Roslyn, gayunpaman, bigla niyang sinabi na kamukha ko ang aking ina. Kamukhang kamukha ko daw noong una niyang nakilala ang nanay ko. Siya ay may walang limitasyong pananabik habang tinitigan niya ako ng may pagnanasa. Tinanong niya ako kung handa akong bumawi sa kanyang mga pagsisisi, na kunin ang posisyon ng aking ina bilang may bahay ng West Union Society. Gusto niyang maging babae niya ang sarili niyang anak. Ang huling pangungusap na sinabi niya ay tila naglalaman ng lahat ng lakas sa kanya. Ibinaba ni Roslyn ang kanyang ulo, at bamulong, hindi ko alam kung ano ang iniisip ko noon. Galit ko lang siyang itinulak palabas ng kwarto at umiyak buong gabi sa ilalim ng aking kumot. Noon. Napagtanto kong hindi na siya nakakaligtas, kaya nagpa siya akong iwan siya. Hindi inaasahan ni Justin na magkakaroon ng ama na tulad ni Martin, at magkakaroon ng ganoong kasaysayan sa pagitan nila. Buti na lang at hindi sila napunta sa landas ng walang balikan. Nang makita ang katawan ni Roslyn na parang anumang oras ay babagsak, hinailan niya ito sa kanyang yakap. Tinatapik ang kanyang malambot na likod, sinabi niya, dapat ay bigat sa isip mo ang pagsasabi nito, at least matutulungan kitang pasanin ang pasanin. Ang isang walang pusong lalaki na tulad ko ang pinakaangkop sa pagpapusa ng mga pasanin para sa mga babae. Sumando si Roslyn sa dibdib ni Justin, ngumiti at sumagot, oo, mas komportable ako sa loob. Kahit anong isipin mo, hobby, kaya ko nang harapin ka ng walang kasalanan. Actually hindi mo naman kailangang itago sa akin, hindi mo naman kasalanan. Biktima ka lang yan. Walang pakialam si Justin. Biglang nahirapang lumingon si Roslyn, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo para tingnan ang mga mata ni Justin. Sa matinding pag-aalala at paghihirap, nagtanong siya, hobby, hindi mo ba dapat sabihin sa akin ang ilang bagay tungkol sa iyong nakaraan? At least, gusto kong malaman, ano ba talaga ang nangyari sa iyo kagabi? 125 hanggang 1. Ang biglaang tanong ni Roslyn ay nabigla kay Justin. Nang mapagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng tanong na ito, naging taciturn siya. Hindi naman sa hindi niya masabi sa kanya, dahil lubos ang tiwala niya kay Roslyn. Ang problema, kahit sabihin niya, baka hindi niya maintindihan. Ngunit syempre, may mga bagay na hindi dapat sabihin. Walang mangyayari sa kanya kung sasabihin niya ito, ngunit kapag nalaman ito ni Roslyn, ito ay magiging isang hindi maisip na kahirapan para sa kanya. Ang bawat tao ay may bilog kung saan sila dapat manatili. Kung lalampas sila doon, lalagpas na sila sa kanilang mga hangganan. Ang paglampas sa kanilang mga hangganan sa mundo ng negosyo ay magkakaroon ng mga tao na makatanggap ng mga pag-atake mula sa mga pabrika at pamahalaan, at ang mga tropa na lumampas sa kanilang mga hangganan ay makakatanggap ng binyag ng putok mula sa ibang bansa. Kung may natuklasan ng isang bagay na hindi nila dapat malaman, maaaring hindi nila alam kung bakit sila namatay. Sa ilalim ng maalab na tingin ni Roslyn, pinag-isipan ni Justin kung paano siya dapat magsalita, at sinabing, sa totoo lang, hindi ko sinasadyang itago ito sa iyo, baka hindi mo maintindihan ang ilang bagay kahit na ipaliwanag ko ito. Maaari ko lamang ipaliwanag ang mga bagay sa iyo sa pinakasimpleng paraan. Hindi ko kailangang malaman ang lahat. Gusto ko lang malaman kung bakit ka naging ganyan, hobby. Gusto kong malaman kung bakit kailangan mo akong patalsikan ka. Nagmamakaawa si Roslyn. Sa totoo lang, ang tanging inaalala niya sa kanyang puso ay kung nasa anumang panganib pa rin ang kanyang lalaki. Inayos ni Justin ang kanyang mga iniisip, pagkatapos ay sinabi, ito ay dapat na isang maliit na sakit na natamo ko noong bata pa ako.
Kung ang aking katawan ay sumasailalim sa isang tiyak na halaga ng stress, tulad ng kung paano ko pinatay ang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng paglampas sa mga kakayahan ng isang ordinaryong tao, ang aking sakit ay sumiklab. O kung makatanggap ako ng labis na trauma sa pag-iisip at ang aking puso ay nakaramdam ng pagkabalisa, ang mga ugat sa aking utak ay maaaring mawalan ng kontrol, at gumawa ng ilang, mga matinding bagay. May panganib ba? Hindi ako kailanman nasa panganib, ngunit ang mga tao sa paligid ko ay maaaring nasa panganib. Sabi ni Justin na may sardonic na ngiti. Ngunit nakahinga ng maluwag si Roslyn, naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng mga matinding bagay, na iyon, ngunit hanggat sinabi ni Justin na magiging maayos siya, iyon ay isang magandang balita. Nang mapansin ni Justin ang minutong pagbabago ng ekspresyon ni Roslyn, nakaramdam siya ng kaunting init sa loob. Noon pa man, ito na ang pinakamahirap na masiyahan sa pagmamahal ng isang magandang babae. Talagang nagsinungaling siya sa kanya. Dahil ang sakit na ito ay talagang mahirap kontrolin. Sa bandang huli, maaaring hindi lamang nito sirain ang iba, maaaring sirain pa ang kanyang sarili. Ngunit may ilang bagay na hindi masasabi ng isang lalaki sa isang babae, dahil ang mga babae ay madalas na kontrolado ng kanilang mga damdamin sa halip na ang kanilang katwiran at maaaring humantong sa paggawa ng maraming mga kalokohang bagay. Pinag-isipan ito ni Roslyn, pagkatapos ay maingat na nagtanong, paano kung pumunta ka sa ospital at magpa-check up ng mabuti? Wala ka bang ginawang treatment habang nasa ibang bansa ka? Paggamot. Ako lang ang may ganitong karamdaman sa buong mundo. Maliban sa akin, walang nakakaintindi kung paano ito nangyari, ano ang dapat gamutin. Umiling si Justin at nakangiting sinabi, hindi na kailangan, matagal na akong nag-check up sa Amerika. Sinabi ng doktor na ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito ay ang pamumuhay ng isang simpleng buhay, nang hindi gumagawa ng labis o nag-iisip ng labis. Sa ganoong paraan, mabubuhay ako sa kayapaan. Imposible pa rin ang permanenteng lunas sa teknolohiyang medikal ngayon. Paumanhin, mahal na Roslyn, kailangan kong magsinungaling muli sa iyo. Walang magawa si Justin na nag-isip. Tumango si Roslyn, parang naiintindihan niya pero hindi niya naiintindihan at the same time. Gayunpaman, hindi na niya pinilit ang anumang sagot mula kay Justin. Sa kabila ng pakiramdam na maraming bagay ang itinatago sa kanya ni Justin, matalino niyang pinili na manahimik. Dahil gumising ng maaga, nakaramdam ng kaunting gutom si Justin. Dinampot niya ang maliit na mangkok ng congee sa bedside table, kinain ang lahat ng ito sa ilang malalaking lagok, pagkatapos ay sinabi kay Roslyn na may malawak na ngiti, paano ako magkakaroon ng sapat na makakain sa ganoong mumunting mangkok? Kunin mo ako ng isa pang serving. Nabawi ni Roslyn ang kanyang kaakit-akit na espiritu, ang kanyang karaniwang sarili. Inikot niya ang mga mata sa kanya at sinabing, tumigil ka na sa pagkain, may ipapakita pa ako sa iyo. Anong bagay? Napangiti si Roslyn, nakita ito sa pag-aaral ni Martin. Nagpadala ako ng mga tao upang ibalik ang kanyang lumang pugad at sa wakas ay nakahanap ako ng ilang magagandang bagay. Nang sabihin niyon, naglakad si Roslyn sa isang sulok ng silid, inilipat ang isang piraso ng sining na gawa sa kahoy upang ipakita ang isang itim na deposit box sa loob ng dingding. Pinahit niya ang dial, bumukas ang safety deposit box sa isang click. Walang maraming bagay sa loob, ilang brown envelope lang, disk, flash drive, SD card at iba pang storage item. Kinuha ni Roslyn ang isang flash drive, pagkatapos ay pumunta sa kanyang desk para kunin ang kanyang Apple notebook, dinala ang dalawang gamit sa kama. Ipinasok niya ang flash drive at binuksan ang laman nito. Pinanood siya ni Justin na buksan ang folder ng flash drive, at nakakita ng isang grupo ng mga video file at chart. Ano ito? Naguguluhan na tanong ni Justin. Si Roslyn ay tulad ng isang mapagmataas na maliit na Zorro habang sinabi niya, Hubby, bakit sa palagay mo ang mga lehitimong negosyante at politiko ay handang magtrabaho kasama ng Martin? Dahil may mapapala sila. Iyon ang pinakapangunahing bahagi, ngunit kailangan pa rin ng Martin ng iba pang paraan upang magkaroon ng awtoridad at kontrol sa kanila. 125 hanggang 2.
Sa sinabi nito, casual na binuksan ni Roslyn ang isang video file na may pamagat na puno ng mga numero. Nang i-play ang video sa screen, nagtaka si Justin kung nag-hallucinate ba siya. Kinusat niya ang kanyang mga mata bago niya makumpirma kung totoo nga ang nakita niya sa screen. Sa video, isang ganap na hubot-hubad na mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakahiga sa ibabaw ng isang nakababatang babae na may malaking katawan na parang patay na baboy, at magkasalubong ang ibabang bahagi ng katawan ng dalawa. Walang tigil ang pag-alog ng kalbo sa kanyang mataba na puwitan, at iba't ibang uri ng kakaibang helenghing ng pananabik ang kanyang ginawa kasama ang babae. Darling Roslyn, kung gusto mong manood ng ganoong uri ng pelikula, dapat kang pumili ng isang bagay na mas kaakit-akit. Ang kalidad ng video na ito ay sadyang kasuklam-suklam, hindi na kailangang pag-usapan pang tungkol sa mod. Ang sobrang panunood ay maaaring humantong sa kasiraan, mas mabuting huwag na lang itong panoorin sa hinaharap. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay at medyo hindi nasisiyahan. Paanong may masamang lasa ang babae niya? Dapat niyang panoorin ang uri na may maraming P. Agad namang namula si Roslyn. Galit na sabi niya, anong mood ang sinasabi mo? Iyon lang ang naiisip mo. Hindi ako nag-iisip sa paraang iniisip mo. Sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamatalik na posisyon kay Justin, si Roslyn ay parang isang mahiyaing batang babae pa rin pagdating sa paksang ito. Anong ibig sabihin nito? Agad na isinara ni Roslyn ang video at binuksan ang isang chart sa folder. Sa loob ng file ay isang mahabang listahan ng mga numero at pangalan. Itinuro ni Roslyn ang numero at nagpaliwanag, tingnan mo ito, hobby. Ang mga numerong ito dito ay ang mga taong ngayon lang natin nakita sa video. Sila ay ang Vice Chief ng Stonegate Tax Bureau, si Rico, at ang asawa, ang punong koanihan ng pag-aari ng Stonegate West Region, si Amber Brown. Bagamat hindi niya talaga naiintindihan ang istrukturang pampulitika ng huwaksiya, nagawa pa rin ni Justin na magkaroon ng magaspang na pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng posisyon ng 2 taong ito. Lahat sila ay mga taong may matataas na posisyon, mga pangunahing empleyado ng Stonegate. Sa pag-iisip sa mga nilalaman ng video at sa mga salita ni Roslyn, naunawaan ni Justin ang kahulugan sa likod ng video at chart na ito. Ang Martin ay talagang gumamit ng mga panlilinlang na paraan. Sa pamamagitan ng naturang data sa kanyang mga kamay, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa gobyerno dahil ginagawa niya ang kanyang negosyo, na nagdudulot ng kalituhan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Roslyn, sa mga video na ito, ang mga taong itinampok ay pawang mga empleyado ng gobyerno o mahahalagang tao sa mundo ng negosyo. Martin ay lubusang nag-imbestiga sa mga taong may maruming pinagmulan mula pa noong una, at nakuha ang ebidensyang ito. Pagkatapos ay sinadya niyang maglagay ng mga bitag para sa mga orihinal na may inosenteng background upang makagawa sila ng ilang mga kaiyahiyang bagay, na kinunan din ng Martin. Sa mga bagay na ito, nakapagpatatag ang kanyang gang, nang walang takot na durugin ng mga puwersa ng bansa. Si Justin ay hindi isang taong mahilig makinig sa chismis, ngunit ang data na ito ay magiging kapaki-pakinabang para kay Roslyn. Pinagtibay nito ang katotohanan na mula sa araw na ito, si Roslyn ay magiging puppeteer na kumokontrol sa mga taong ito na naninirahan sa ibabaw. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang damapo ang tingin ni Justin sa isang numero sa chart at nakita niya ang pangalan na nakalakip dito, hindi niya maiwasang kumurap ng ilang beses habang tinitingnan ito. Hobby, anong problema? Napansin ni Roslyn ang kakaibang katangian ni Justin. Isang kakaibang ngiti ang ipinakita ni Justin at sinabing, wala lang, nakita ko lang ang pangalan ng isang kaibigan. Kaibigan. Kumurap-kurap si Roslyn, isang pambihirang pagpapakita ng isang cute at nakakasilaw na ekspresyon mula sa kanya. Ang maagang umaga ay palaging ang panahon kung saan ang isang tao ay napupuno ng pinakamalakas. Idinagdag ang katotohanan na nakita niya ang medyo bastos na video na iyon at ang magandang babae na ito ay nagpapakita ng kakaibang kaakit-akit na ekspresyon, ang masamang apoy kay Justin na desperadong pinigilan niya kagabi ay nag-alab na ngayon sa kanyang pondiya. Hindi na hinintay ang susunod na tanong ni Roslyn, niyakap ni Justin si Roslyn at inilipat siya sa gitna ng kama.
Tuluyan niyang hindi pinansin ang mga protesta at pag-iyak ng dilag at itinaas ang sutla na damit na pantulog ni Roslyn na parang isang hayop, inilantad ang kanyang kaakit-akit na puting malajade na mga binti. Sa pagitan ng kanyang mga binti ay isang itim na lacy tibak at ilang hibla ng itim na buhok. Siya ay halos nangaakit sa kanya sa paggawa ng isang krimen. Alam ni Roslyn ang susunod na mangyayari, ngunit dahil seryosong negosyo pa lang ang pinag-uusapan nila, bigla siyang itinulak pababa sa ilalim ng kanyang katawan na parang isang matabang tupa na mas lalo siyang natuwa. Huminga siya ng mahina, nagniningning ang mga mata na umaambon, at isang pulang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi, na nagmumula sa kanyang mga dimples. Hobby, kakagising mo lang. Magiging maayos ba ang katawan mo, bagamat nalilito na ang kanyang ulo, sinubukan ni Roslyn na gamitin ang mga huling bakas ng kanyang dahilan para tanungin siya ng may pag-aalala. Magandang mag-ehersisyo ang katawan sa umaga. Tumawa ng malakas si Justin, pagkatapos ay hinubad ang huling piraso ng damit ni Roslyn at sinuntok siya ng may kasiyahan. Nang umalis siya sa Rose Bar, mga 8:00 na ng umaga. Bagamat muntik na siyang maging retard sa sakit kahapon, hindi naman nasaktan ni Justin. Muli niyang sinira si Roslyn hanggang sa nakahiga na ito sa kanyang kama. Dapat malaman na para sa isang dalubhasa sa martial arts na tulad ni Roslyn, ang mga ordinaryong lalaki ay hindi niya kayang gawin siyang lubusan sa paggawa ng marubdob na pag-ibig. Makikita mula rito kung gaano kagiting ang pag-atake ni Justin. Dahil alam niyang huli na siya sa trabaho, hindi nagmamadaling sumakay si Justin sa sasakyan. Maluwag siyang bumili ng almusal sa mga stall bago nagmaneho papuntang Yellow International. Nang pumasok siya sa pangunahing pinto ng Departamento ng Public Relations, hindi nakatanggap si Justin ng karaniwang pagtanggap o anumang pang-aabuso sa boses para sa pagdating ng huli mula sa magagandang babae. Napagtanto ni Justin na ito ay dahil ang lahat ng mga dilag ay natipon na sa paligid ng mesa ni Melinda. Masaya silang nag-uusap ng isang bagay, at walang nakapansin sa kanya nang pumasok siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.